Maging mabuti tayo sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Dahil hindi naman natin alam kung anong problemang dinadala nila. Lalo na yung mga taong nagbibigay sa atin ng magandang serbisyo. Huwag nating ibase ang respeto sa kung magkano ang laman ng bulsa. Dahil lahat tayo ay may karapatang irespeto. Kahit anumang uri ng trabaho ang meron tayo. I'm here to walk you through this life, so you can put all your... Ayun, so magandang umaga sa inyong lahat. It's me again, Royce Vlog. For today's vlog is, may nagtanong sa akin kung magkano daw ang puhunan sa isang water refilling station. So i-explain ko sa inyo kung ano ba yung mga free nakapaloob dun sa 170,000 na machine. Okay, let's start. So dun sa 170,000 nyo guys, ang meron lang dun is mineral lang, hindi pa kasama ang alkaline and purified. Dun sa 170,000 nyo is mineral lang, pero yung mineral na yun, meron na yung 10 pieces gallon. Then meron na siyang free filter na carbon black at filter white. Then may libre na rin siyang asin and may malaking tangke dun sa loob. Then may free na siyang mga sabon, yung panghugas ng galon. Then may brush na rin. Then meron siyang apron. Meron na rin siyang ano ba mga free nito? Wait lang, isipin ko ulit. Ayun, naisip ko na. Meron siyang mga sealed. Ayan guys, oh, ito yung lalagyan ng mga sealed ko. Ito yung sealed niya. Free na yan guys. So ako, ang nag-start ako sa 100 gallon plus 10 is 110 gallon. So hindi naman pwedeng mag-start ka lang sa 10 gallon. Siyempre, may manghihiram dyan, may bibili. So I started 100 gallon. Yung iba pinahiram ko, yung iba may bumili. So guys, maipapayo ko lang sa inyo pag nag-start kayo ng water refilling station is iwasan nyo magpahiram. Talagang uubusin ang galon nyo sa hiram. Kung maaari, deposituhan or hulug-hulugan. Kunyari sa isang refill, 25 ang refill nyo, gawin yung 35, tapos yung 10 is deposit na lang siguro or hulug-hulugan nga hanggang sa mabuo nila yung 200 pesos na price ng galon nyo. Then hindi kasama dyan yung mga permit. Ito guys ang permit natin, occupancy permit, fire safety inspection certificate, galing sa DTI, and then barangay business clearance, then zoning, and then ang pinakamalupit sa lahat is BIR waiving. Yan, hindi pa kasama dyan yung business permit kasi nandun pa sa loob. Papakita ko sa inyo. May nagdatingan lang ng mga pangit. So ito guys yung mayor's permit ko. Kasama din yan yung business permit. Then ito yung certificate na ang tubig ko is galing sa Prime Water. Kasi guys, may kikwento ako sa inyo. Story time muna tayo. So yun guys, continue tayo. Pasensya na kasi nag-deliver kami. Story time tayo guys. Kasi may mga kumakalat na ang tubig daw namin is galing sa balon or deep well kung tawagin. So guys, ang tubig namin na hindi po galing sa balon, galing po yan ng Prime Water. At meron po kaming certificate niya na ang tubig namin galing sa Prime Water. Pakita ko, wait lang. Ayan guys, ito po yung certification ng tubig namin galing sa Prime Water. Kaya yung mga nagsasabing galing balon, please stop that. Pwede ko kayong ikis dyan sa bayhag. Guys, yan na lang ang galon ko. Iba kulang-kulang pa, sira-sira. Ayan. So ito guys yung bottled water na extra income. Kahit pa paano, maganda naman ang kitaan dyan. Per piece ang labanan yan. Depende sa inyo kung magkano siya i-market sa merkado. So ito guys yung alkaline water. Ayan. Dito pinaprocess yung alkaline. Andito ang alkaline ball. Black carbon yung nag-absorb ng amoy ng tubig. And then ito yung kulay puti na filter nya. Then ito yung sa mineral. Ayan. Ito yung water sterilizer. Ayan ang washer natin si Sir Arvin. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo filter. Ito yung filter natin. Ayan. Then ito yung black carbon. Ito yung nagpapasarap sa tubig natin guys. Yan. So may libre to kapag ka nag-avail kayo ng 170,000. So ilalagay ko guys yung link na Waterwise para kung gusto nyo mag-avail sa inyong mga lugar o may mga maganda kayong pwesto, pwede nyo silang kontakin at sila na rin na mag-i-install nyan. So guys, dun maipapayo ko lang sa inyo dun sa mga may balak magtayo ng water refilling station is magtayo kayo dun sa wala kayong kalaban. Yung malayo, yung kayo lang mismo din. Siyempre, may mga tao din, may mga bahay. Hindi naman pwede magtayo ka ng water refilling station sa gitna ng bukid. Ito kasing water refilling station ko is marami na rin siyang bahay sa kalapit dyan, papasok dyan, iba dyan customer na namin. Then market lang kami, nag-aalong kami kung sinong gusto. Siyempre guys, sa dami ng water refilling station dito sa lugar namin, nagkakaroon na kami ng price war. Is pababaan ng price ng per gallon. So ako hindi po ako magbababa ng price kasi po
ang raw water ko po isa galing sa Prime Water. Nagbabayad din po kami dyan monthly. So, ayan, maghahanap pa tayo ng pwedeng sabihin. So, guys, dun sa 170,000 na machine natin is hindi pa kasama dun yung outlet. Bukod ang gastos dun. Ito po kasing water water filling station ko isa under my name. Hindi po yan franchise. Sarili ko pong pangalan yan. So, ang init na. Kailangan na mag-deliver. So ayun guys, hanggang dito na lang. Kung may mga nakalimutan ako, magtanong na lang kayo, lagay nyo na lang sa comment box. Pupunta na tayo ngayon sa likod dahil tapos na rin naman tayo mag-vlog dito sa aking water filling. Pupunta na tayo sa likod at may bago akong gawang kulungan para sa aking inahin. Kasi yung inahin ko guys is buntis na siya, nabarakuhan na siya. Maglalagay ako dyan ng video clip kung paano nabarakuhan yung baboy ko na inahin. And 3, 2, 1, video, roll up. Yan na, pinirag na. Piragin mo na. Diba? Ang dami na naman ng beer. Shooter. Sagad oh. Pag-ayaw, pero pagka gusto na, ayan na, hindi na siya pipigil. Wala kita makalipat sa kabila. May dagdag alagay na naman tayo. Yan, so yun guys, nakita nyo yung pagbarako dun sa baboy natin. Magbibilang tayo ng 100 days para manganak na siya. Magpapasobra pa tayo ng mga ilang buwan. Siguro mga 3.5 months bago manganak yung baboy natin. So, under observation pa rin yung baboy. Kasi pagka hindi yan nagsagad o yung tinatawag nilang naglandi, panibagong barako na naman para at least ma-sure natin na buntis na talaga yung baboy. Tara, punta na natin yung pinagawa kong bagong kulungan. Let's go! Talagang malupit ang pagkakagawa mo ha. Sige na, talagang maganda ang pagkakasinsin ha. Kaso ang problema, ang bayad niyan, sa linggo na lang ha. Wala eh, nautang yung pambayad ko eh. Tignan nyo guys oh. Magaling talaga si Kuya Obit gumawa ng kulungan. Talagang masinsing. Ayan guys, sa mga magpapagawa dyan ng kulungan, kontakin nyo lang itong taon ko. Sigarilyo lang yan, pwede na. Pwede na yan, ang ganda na magawa. Kahit huwag nang sagad din, no? Talagang malupit. Kung nangihina ka na, wala ka na atang sigarilyo. Galing. Ito guys, ito ililipat natin dito. Itong inahin na to kasi buntis to eh. Kailangan natin siyang mailipat dito. Para pag nanganak, maganda ang kulungan. Sige, sasabihin ko kasi dito siyang may mga hawak ng extra dyan eh. Yun guys, tingin nyo ng kabuuan. Yun. Siguro ang gastos natin dito is 7,000. And guys, kung sinong gustong magpagawa ng kulungan dyan, 300 ang labor nito. 300, bawian nyo na lang sa alak na magiging maayos na ang kulungan. Ayun, tapos to. Lapit na. Katapos yun, no? Magiging maayos na ang kulungan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take
into your hands a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me. So what's up guys? Thank you dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Maraming salamat dahil kahit pa paano tinapos mo yung mga vlog ko. Sana natuwa kayo sa mga ginawa kong video. So ito ang bago nating kulungan para sa ating inahin. Hindi na tayo magpaparami ng mga biik. So guys, keep growing. Lagi ko yung sinasabi sa mga vlog ko, huwag kayong matakot magnegosyo kasi ang nagnenegosyo, ang siyang panalo, at iwasan nyo yung mga taong negatibo. Tingnan nyo guys, lahat ng negatibong tao, tingnan nyo kung nasan sila hanggang ngayon. Andun, naghahanap ng mga mali sa mga taong kiniinisan nila. Unlike ng mga taong positibo, nasa ng mga taong positibo, nasa taas. Kahit mahirap, nagpupursige sila sa buhay. Huwag kayong kumaibigan sa mga taong negatibo. Kasi may kasabihan tayo, negative people brings you a negative life. Tandaan nyo guys, hanggat maaari, hanggat bata pa tayo, magnegosyo tayo. Kasi wag na nating hintayin pag tumanda tayo, doon pa na tayo mag-iisip magnegosyo. Para sa akin kapag matanda ka na, parang dapat nagre-relax ka na. So pag mga ganitong edad guys, katulad ko, I'm 28 pa lang naman ako. Nagnenegosyo na ako, yung tubigan ko, then yung kinikita ko sa tubigan, nilalagay ko dito sa babuyan para yung tubo nun tumutubo pa, di ba? Lalong umaangat. Sa totoo lang, wala akong pera sa bangko. Ang pera ko po talaga nandito sa negosyo. Kasi kung i-stack ko lang yan sa bangko, hindi naman tutubo yan eh. Unlike pag nasa business, every year every month tataas yan, every year padagdag ang pera mo. So mag-iipon na siguro ako sa bangko pagka talagang goods na ang pera natin, pagka may stable job na tayo. So hanggang dito na lang guys. Please like, share, and subscribe sa my YouTube channel, Roy's Vlog. And maraming salamat. Shoutout sa lahat nagpapa-shoutout. Nakalimutan ko yung mga shoutout ko. Hanggang dito na lang kasi magdi-deliver pa ako ng chili garlic. Yan, isa rin yan sa mga business ko. Kapag wala akong ginagawa, pag may mga vacant ako ng mga 2 hours, nagbabasa ako ng libro, o kaya gumagawa ako ng chili garlic. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Tandaan nyo, maging positibo lang tayo sa buhay. Kaya natin yan. Fighting!